Pito na po ang kumpirmadong patay dahil sa pinagsamang epekto ng hanging habagat at nagdaang bagyong Butchoy at kasalukuyang bagyong Karina na nagpaulan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon po yan sa pinakahuling ulat ng NDRRMC. Bukod sa buhay, ilang ari-arian din ang winasak ng masamang panahon. Kabilang sa mga naapektuhan ang mga residente ng Islang Puting Bato sa Maynila. Balita hatid ni James Agustin at Bea Pinla. Pilit pang sinasagip ng dalawang lalaki ang bahay na ito matapos gumuho sa dagat sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Ang mga natangay na bahay lumulutang na sa dagat. Pinalikas ng lokal na pamahalaan ang mga apektadong residente. Ang ilan, wala nang naisalbang gamit. Sabi niya, mama, wala na ako nailigtas na gamit. Sabi niya gano'n, yung pang-eskwela ko wala na rin, nahulog sa dagat. Siyempre natatakot na kami. Mamaya, kung gabi mangyari, natutulog kami. Hindi mo alam, ganyan yan pag tuwing bagyo dyan, kaya high tide, nasira talaga mga bahay dyan sa lugar namin. Kwento ng mga residente, bagamat maulan na raw umaga pa lang kahapon, hindi nila inakalang bibigay ang mga bahay. Sanay na raw kasi sila na kapag may bagyo, binabayo ng malakas na hangin at ulan ang isla. Pero bandang hapon, isa-isa nang gumuho ang mga bahay at inanod ng dagat. Nung hapon na po, mga medyo 1:00, 2:00, bigla pong humabagat. Lumakay ang alon, kaya yung mga bahay namin, inangat ng bahay, tapos na-wash out po yung pinakadulo namin. Tapos yung daanan po namin, yung pinakaapakan po namin, nabagsak. May mga bahay po na talagang bumigay na po yung kanilang haligi. And then dahil dikit-dikit po yung mga bahay sa isla, so nagsunod-sunod po yung pagbagsak ng mga bahay na yun. Sa ngayon, 25 pamilya ang nananatili sa mga modular tent sa Delpan Evacuation Center. Ayon sa barangay, isa ang nasugatan ng aksidenteng matamaan sa ulo ng matalas na bagay. Ang nai-rescue po yung talagang na ang bahay nila, yung totally damaged po. Yun po talagang dinala namin dito para po kasi may masilukan sila. Kagabi na mahagi ang Manila LGU ng mga pagkain, hygiene kits at iba pang kakailanganin ng bawat pamilyang lumikas. Ang pabugso-bugsong pagulan sa buong Magdamag nagdulot ng baha sa bahaging ito ng Dr. A. Santos Avenue o Sukat Road sa Parañaque. Pasado 3:00 na madaling araw, traffic pa rin sa lugar dahil iniiwasan ng mga motorista ang baha. May mga residente na napalusong na sa baha. Maging ang gasolinahang ito, pinasok ng tubig. Maraming commuter ang walang masakyan. Ang call center agent na si Rafael, nabasa ang sapatos dahil napilitang maglakad sa baha makauwi lang sa kanyang bahay. Sobrang hirap po kasi galing ng trabaho tapos pagod pa tapos ito pa abutan ng baha. Simula nung lumakas yung ulan siguro mga around 8 gano'n hanggang siguro ganun. Kasi pagdating ng Heritage walang masakyan lahat ng jeep nakatigil. Si Joshua pinasa na ang kanyang kasintahan na si Vanessa. Pauwi na rin sila galing sa trabaho. Mahirap, sir. Kasi ito, hindi naman lumusong ng bahay. Ako yung nag-aalo kasi pinapasan ko siya. Hanggang dito na po agad yung tubig, saglit pa lang na ulan. Inabot na rin na madaling araw sa paglalakad si Nico kasama ang kanyang katrabaho. Bitbit nila ang kanilang mga sapatos para hindi mabasa. Out po namin ng trabaho, 12:00 po ng gabi. Wala na pong masakyan nun. Then, nagpasya na po kami dalawa na lakarin na po hanggang PITX hanggang dito. And lakarin na naman kahit baha na rin po talaga. May ilang motorista naman na nagpalipas muna ng oras sa gasolinahan. Tumaas na siya bigla tapos di na namin in-anticipate na maabutan kami. Kaya nagpahupa na muna kami. James Agustin, Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.